Uy, Bea, huwag ka nang umiyak. Tumahan ka na. Alam mo naman, di ba? Wala tayong magagawa kasi nagpasya ng ating mga magulang. Oo, pati ako. Ang sabi ng mga magulang ko, hanggang sekundarya na nga lamang ako. Malabo nang makapagkolehiyo. Kagaya mo. Pareho tayo. Alam kong nalulungkot ka pero wala tayong magagawa sa ngayon. Tumahan ka na. Alam mo, para sa ating mahihirap, normal lamang na mangyari ito. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na natin maaabot yung mga pangarap natin. Maaaring hindi sa ngayon pero malay mo, di ba? Pagkatapos ng ilang mga taon. Uy, tumahan ka na. Yan ang sabi ni Faye sa kanyang kaibigang si Bea na pilit niyang inaalo at pinapatahan. Sino ba naman ang hindi malulungkot? Itong si Bea, pinangakuan noon ng kanyang mga magulang na pagtatapusin ang pag-aaral hanggang kolehiyo. Pero binawi nila ang mga ito. Paanong magagawa? Mahirap ang buhay. Ang sabi ng kanyang mga magulang, uunahin na munang pagtapusin hanggang high school ang kanyang mga kapatid. Ang nakakalungkot kasi dito, hindi na nga natupad yung pangako sa kanya ng kanyang mga magulang. Parang nape-pressure pa nga siya dahil hinihingan din siya ng suporta ng mga magulang niya upang mapagtapos ang kanyang mga kapatid. Subalit si Bea, buo ang loob. Nais nga talaga niyang makapagtapos ng pag-aaral. Sinubukan niyang lumapit sa mga organisasyon upang humingi ng tulong. Baka sakaling makakahanap ng scholarship. Kaya lang, bigo ito. Inaya na nga lamang siya ni Faye na magtrabaho sa bayan upang kahit papaano maaliw naman siya sa panibagong tanawin, panibagong taong makikilala at syempre dahil abala kahit papaano makakalimot sa mga problema. Makakaipon pa ng pera at makakatulong sa mga magulang. Kaya nga lamang medyo mahirap ito para sa dalawang magkaibigan dahil nga hindi pa sila 18. Wala pa sila sa legal age. Baka walang tumanggap sa kanilang kahit na sino. Alam niyo naman, iligal ang pagtrabahuin ng isang minor. Noon pa man ay malapit na sa isa't isa ang damdamin ng dalawang magkaibigang Faye at Bea. Sa unang tingin, aakalain mong magkapatid. Close na close sa isa't isa. Pero ganoon pa man, kapansin-pansin din ang pagkakaiba ng dalawa. Kung gaanong kaiyakin, kung gaanong kahina ang loob ni Bea, ganoon namang kapalaban itong si Faye. Lumipas pa ang ilang mga buwan, nakapagtapos na nga ng high school ang magkaibigang Faye at Bea sa isang pampublikong paaralan. Itong si Bea at Faye parehong maraming kapatid at ang kanilang mga magulang ang nais mapagtapos din ng high school kahit hanggang sa bunsong kapatid. Habang naghihintay ng tamang pagkakataon at panahon ang magkaibigan hanggang sila ay parehong maging 18 o legal age, gumagawa nga sila ng paraan upang kahit papaano hindi sila maging pabigat sa kanilang mga magulang. Doon sa palengke, kahit helper sa mga isdaan, manukan at babuyan, pinapasok nila ang trabaho. Maging helper sa isang parlor, walang problema. Walang arte-arte. Kaya lang, lahat ng mga trabahong ito na kanilang pinapasukan, itong si Faye ang dumidiskarte. Pag nais umutang o bumali nitong si Bea, si Faye pa ang nagsasabi. Di ba nga, mahiyain si Bea. Kapag nais nang mag-resign, itong si Faye din ang nakikipag-usap. Kaya naman hindi maaaring makapagtrabaho si Bea nang siya lamang palaging kasama si Faye. Sakto namang nangangailangan din si Faye kaya naman hindi niya nga iniiwanan ang kaibigan. Lumipas ang ilang mga buwan hanggang sa umabot na nga ng 2 taon.
Kahit pasabihing parakit-rakit lamang, pa-sideline-sideline lang, kahit papaano, nakakatulong nga sila sa kanilang mga magulang. Faye, tingnan mo, di ba batchmate natin yan dati? Si Rowel? Ay, nakakaingit no? Yung mga classmates natin dati ngayon, malapit nang makagraduate ng college. Samantalang tayo. Ay nako, Bea, eto na naman tayo. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang mainggit sa kanila. Hayaan mo na sila dahil buhay nila yun. Iba ang buhay natin. Alam mo, ang mahalaga, nakakakain tayo 3 beses sa isang araw. Minsan nga 4 pa. Nakakatulong tayo sa mga magulang natin, napapag-aral natin yung mga kapatid natin, at kahit papaano, nabibili natin yung mga nais natin. Anong dahilan para mainggit ka sa kanila? Samantalang yung iba dyan? Sus, naka-uniforme lang pero hindi naman talaga nag-aaral ng mabuti. Yung iba dyan, kahit makagraduate ng college, walang balak magtrabaho at tumulong sa magulang. Sabihin mo nga, anong nakakainggit dun? Alam mo, kaibigan, sa puntong ito, ang mahalaga kung paano tayo didiskarte sa buhay. Minsan, naiisip ko rin na sayang naman, hindi man lamang tayo nakapag-aral sa kolehiyo, di sana mas maganda ang buhay natin, pero hindi ito ang tamang panahon para magsisihan. Diba? Ang mahalaga, makagawa tayo ng paraan para mas maging maganda ang buhay natin. Di ba mas kahanga-hanga yung ganun? Yung kahit wala kang tinapos sa kolehiyo napaganda mo ang buhay mo, mas nakaka-proud yun. Baka nga sila pa ang naiinggit sa atin o sa'yo. Diba? Yan ang sabi naman ni Faye sa kanyang kaibigang bakas pa rin ang kalungkutan sa muka. Ilang saglit pa ang lumipas, kapansin-pansin pa rin na sobrang tahimik ni Bea. Ang sabi ni Faye, Bea, ganito na lang. Pareho tayong mag-ipon ng sapat na pera para makapagkolehiyo tayo. Hayaan mo, gagawa ko ng paraan. Makakahanap din tayo ng mas magandang trabaho. Sa ganung paraan, mas malaki ang ating kikitain, mas malaki yung tsansang makaipon tayo. Di ba? Okay yun. Speaking of, alam mo ba, nakausap ko uli si Manang, yung labandera ng mayamang pamilya sa bayan. Balita ko, nangangailangan daw sila ng kahera at saka ng helper. Baka daw ipasok tayo. Magandang balita, hindi ba? Sigurado ako, malaki ang sahod doon. Malay mo naman, di ba? Total mahilig kang mag-aral, malay mo pag-aralin ka pa. Napakaswerte mo kung nagkataon. Oo, ikaw. Kasi, Bea, okay na ako sa buhay kong ito. Hindi na ako naghahangad ng mas malaki o mas mataas pa dahil masaya naman ako sa ginagawa kong ito. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng mas maganda pang buhay kaysa dito, di mas okay. Pero sa puntong ito, kung ano man yung offer nila para sa akin, mas okay kung ibibigay ko na lang sa'yo. Mas deserve mo yun. Mas gusto't kailangan mo yun, di ba? Yan ang wika ni Faye. Kaya naman itong si Bea sobrang excited na. Malaki ang kanyang pasasalamat sa kanyang kaibigang si Faye. Sana nga daw matupad ang kanyang mga sinabi. Aba, akalain nyo, wala pang 2 linggo, dumating na muli ang magandang balita. Tinupad ng Panginoon ang kanyang panalangin. Itong si Bea at si Faye, parehong magkatrabaho bilang kahera sa isang malaking grocery store. Kumbaga palitan nga sila sa duty. At dahil stay-in nga sila doon, nagpaalam sila sa kanilang mga magulang. Muli, ipinakita ni Bea kung gaanong kalaki ang kanyang pasasalamat sa kanyang kaibigang si Faye. Bagamat excited nga ang dalawang ito dahil pumayag nga ang kanilang mga magulang na mag-stay-in sila doon, nandun pa rin yung kaba, ang takot, dahil baka mamaya mahirap yung trabaho. Imagine, panibagong pagsubok ito sa kanilang buhay. Mas maraming tao ang dapat pakisamahan, mas maraming trabaho ang kailangang unahin. Kinakabahan si Bea dahil baka mamaya masungit pala ang kanilang maging amo. Baka matapobre. Muli, pinalakas ni Faye ang kanyang loob.
Dumating ang araw ng Lunes, inihatid na nga ang dalawang ito ni Manang, ang labandera ng kanilang magiging amo. Sinabi niya ang kanyang mga bilin upang palaging maalala ni Bea at Faye. Oh, mga ineng, palagi niyong tandaan ang buong bahay na ito. Loob at labas, maging ang loob ng grocery store, may CCTV. Kita ng ating boss ang lahat ng ating mga ginagawa. Kaya dapat ipakita niyong masipag kayo. Galingan ninyo. Ang ating mga amo ay mabait naman kung tutuusin. Huwag ka lamang aabuso. Huwag na huwag kayong magnanakaw dahil sinasabi ko sa inyo, hindi kayo makakatakas. Palagi silang may pruweba. Kaya huwag na huwag kayong matutukso. Tulad ng sinabi ng labandera, ang kanilang amo ay 2 senior citizen. Ang kanilang mga anak ay nasa ibang bansa na, palibhas ay nakapag-asawa ng foreigner. Isang nasa Italia, isang nasa Amerika. Maya-maya pa ay dumating na nga sila sa lugar na iyon. Natanaw nga ng 2 magkaibigan ang malaking grocery store. Kumpletong-kumpleto sa paninda. Awas pa! Katabi lamang noon ay isang napakalaking bahay. Mansion na kung tawagin. Maraming sasakyan sa parking lot. May gwardya at mga kasamang bagger ang magkaibigang Faye at Bea upang makatulong nila sa loob ng tindahan. Agad silang pinapasok ng matandang gwardya at sinalubong sila ng 2 mag-asawa. Halatang mahina na ang katawan, parehong retired na nga sa mga trabaho nila. Halatang galing sa angkan ng mayaman. Kitang-kita mo sa alahas pa lamang. Tulad ng sabi ni Madam, walang dapat ipag-worry ang magkaibigang Faye at Bea dahil mabuting tao naman daw silang mag-asawa. Maging ang mga workmates mukhang mabait din naman. Sabi nga ni Madam, libre ang lahat ng pagkain doon, merienda at para sa mga personal hygiene, lahat ng pangangailangan, libre. Para hindi na nga daw sila maakit ng mga alam pa ng mga bagay-bagay sa loob ng grocery store. Matalinong hakbang, hindi ba? Isang bagay pa, itinuro nga ni Madam yung mga bagay na parte ng kanilang trabaho. Napakakalmado ng mukha ni Madam. Mukhang napakabait niya at laging nakangiti. Ang asawa naman niya, hindi nakikialam, nakatingin lamang sa kanila habang sila ay nag-uusap. Para bang kinikilala nga niya ang 2 magkaibigan. Sa likod na bahagi ng tindahang iyon, may isang duplex na bahay. May 2 kwarto. Stay-in din ang mga boy at bodyguard doon. Pero magkaiba ang pintuan. At ang magkasama sa bahay ay sina Bea at Faye lamang. Swerte, di ba? Nang makapasok si Bea sa bahay na iyon, agad siyang natuwa, na-excite dahil may mga bagay sa loob ng kanilang kwarto na first time pa lang niyang mahahawakan at magagamit. Ilang mga shampoo at sabon, toothpaste, ibang mga brands na never pa niyang nagamit. Isang bagay pa na talagang nagpasaya sa kanya ay ang napakalambot na kama. Aba, manghang-mangha itong si Bea sa kanyang mga nakita. Lumipas ang ilang mga araw, ilang mga linggo. Nagustuhan naman ng kanilang amo ang kanilang trabaho. Mabilis, maayos at sadyang kahanga-hanga. Madaling nakuha ng 2 magkaibigan ang tiwala ng kanilang mga amo. Sa paglipas pa nga ng mga araw ay unti-unting nakikilala ng mag-asawang ito ang tunay na ugali ng magkaibigan. Magkaibang magkaiba ang 2 ito, si Faye at si Bea. Ayaw man niya, nagkaroon siya ng paborito sa kanilang 2. At iyan ay si Faye. Si Faye, simple lamang kung manamit, pero magaling siyang makisama sa mga tao, lalong-lalong na sa mga customers. Palagi siyang nakangiti at para bang pagkausap mo siya, maeengganyo kang tumigil sa kanilang tindahan at bumili pa ng mas madami. Si Faye, kahit na isang beses, hindi pa nagkakamali. Sa pagkakahera nga niya, palaging kumpleto ang sukli,
Minsan nga, may palabis pa. Paanong hindi? Yung ilang mga customers kasi, sa sobrang tuwa kay Faye, hindi na nga kinukuha yung mga sukli nila. Nilalagay na nga lamang sa tip box. Kumpara naman dito kay Bea, maaaring masipag siya. Maganda ang kanyang itsura at palagi siyang maaasahan, lalong-lalong na kapag nandyan yung kanyang mga amo. Pero pag wala ang mga ito, kapansin-pansin ang pagbagal ng kanyang mga kilos. Kitang-kita mo, nalagay na nga ang loob niya sa kanyang trabaho ni hindi man lamang niya iniisip na kailangan niyang ma-impress ang kanyang mga amo. Lumipas pa ang ilang mga buwan, wala namang problema ang dalawang magkaibigan. Kaya lang, ma'am, mawalang galang na po pero gusto ko po sanang kapalan yung mukha ko. Ma'am, gusto ko po sanang humingi ng tulong sa inyo, ma'am. Gusto ko po sanang makapag-aral ng kolehiyo. Baka naman po pwedeng tulungan niyo po ako. Nais ko po sanang mag-working student sa inyo. Ma'am, kailangan ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral, ma'am. Yan ang pakiusap ni Bea sa kanyang amo. Kahit na kung tutuusin, wala pa silang 1 taon sa kanilang trabaho. Maging si Faye, nagulat din dahil tila ba masyadong napaaga ang paghingi niya ng pabor. Para bang itong si Faye na ang nakaramdam ng hiya. Shh! Huy! Bea! Halika nga rito! Halika rito! Bea, ano bang sinasabi mo? Nakakahiya kay madam. Alam mo naman, di ba? Hirap pa nga tayo ngayon kasi kulang tayo sa tao tapos mag-o-offer ka pa ng ganyan? Ano ba naman, Bea? Pag-isipan mo naman sana muna. Sana sinabihan mo ko. Bea talaga, oh. Yan ang sabi ni Faye kay Bea dahil kitang-kita niya ang itsura ng kanyang among babae. Nakataas ang 1 kilay. Maging ito ay nagulat sa sinabi ni Bea. Pero ang mas matindi pa ay ang tugon sa kanya ng kanyang kaibigan. Bakit ba lahat ng bagay kailangan alam mo? Bakit kailangan lahat ng bagay sasabihin sa'yo? Faye, pareho lamang tayong empleyado dito. 1 bagay pa, di ba alam mo naman? Kaya ko lang pinasukan ang trabahong ito dahil ang sabi mo sa akin, baka pag-aralin tayo ng amo natin. Alam mo kung tutuusin, Faye, kayang-kaya mo kahit ikaw lamang yung naka-duty. Hindi mo kailangan ng kapalitan. Bakit ba hindi mo ko suportahan? Faye. Natigilan naman si Faye sa sinabi ng kanyang kaibigan. Ang sabi ng kanilang amo, alam mo, Bea, kung tutuusin, walang problema kung nais mong mag-aral. Kung gusto mong makapagtapos, magandang bagay yun, okay yun para sa'yo. Kailangan nga lamang ay stay out ka na sa trabahong ito. Tuwing papasok ka, palagi ng half day, imbes na whole day, dahil nga alam kong maraming kang gagawin sa eskwelahan. Kaya nga lamang dahil dyan, kakalahati na nga lamang ang sasahurin mo. Ano po? Ma'am, paano po yung araw ng pagpasok ko? Pwede po ba akong mamili kung anong araw po ko maaaring pumasok sa inyo? Kasi yung mga schedule po sa school maaaring taliwas sa schedule ko sa trabaho. Okay lang po ba na ganun? Gagawa natin ng paraan. Yan ang sabi ni Madam. Ma'am, paano po yun? Malayo po ang bahay namin sa eskwelahan. Pag stay out po ako, saan po ko uuwi? 1 bagay pa, Madam. Nais ko pong mag-aral at ayusin yung sarili ko. Paano po ako makakapag-focus sa trabaho? Paano po ako makakapag-focus sa pag-aaral kung uuwi po ako sa bahay namin? Ang dami pong kulang na bagay sa amin. Hindi po ko komportable doon. Mas okay po dito. Padami ng padami ang kanyang hiling, padami ng padami ang kanyang demands. Itong si Faye na kanyang kaibigan na ang nahihiya sa kanyang mga ginagawa. Hoy, Bea, ano ba? Ano bang mga sinasabi mo dyan? Ang dami mong demand, nakakahiya kay ma'am. Ang sabi ni Madam, teka nga lang, Bea, what do you mean? Anong ibig mong sabihin?
Ano bang definition mo sa working student, Bea? Bakit parang takang-taka ka sa mga sinasabi ko sa iyo? Para kasing ang gusto mong mangyari ay mag-aambag ako para sa pag-aaral mo. Pero I think you're having the wrong idea. It's okay for me na mag-working student ka. Okay lang yun. Willing ako na mag-part-time ka lamang sa akin. Okay lang sa akin na half-day lamang ang trabaho mo. Okay lang sa akin yun. Kumikita ka pa rin kahit papaano. Pero batay sa mga napansin ko ay parang ang gusto mong mangyari. Half-day ka na nga sa trabaho mo, pero buo pa rin ang sahod mo. Ang gusto mo pang mangyari ay stay in ka sa bahay na ito, which is libre lahat ng bagay. At iiwanan mo ang kaibigan mong si Faye dito? Siya ang gagawa ng karamihan sa trabaho habang ikaw? Ay, that's very wrong. Bea, hindi ako against na makapagtapos ka. Magandang bagay yun. Pero Bea, mahirap ang maging working student. Napakaraming bagay ang kailangan mong gawin sa paaralan. And most of your time, papasok ka sa school. Baka mamaya mapabayaan mo na yung trabaho mo rito. Ang lahat ng mga kapalpakang maiiwan mo, ang kaibigan mong si Faye, ang sasalo. It's very unfair. Pumili ka, magtatrabaho ka o papasok ka sa school. Yan ang sabi ni Madam kay Bea, bagay na kanyang ikinagulan. Magbuhat nga noon na wala na nga siya ng ganang magtrabaho. Ramdam niya ang tampo ni Faye sa kanya. Sa makatuwid, ang ibig sabihin ni Madam, walang problema sa kanya kung part-time lamang sa kanya itong si Bea. Kung nais niyang mag-aral o magtrabaho sa ibang lugar, walang problema. Aba, kung iisipin ninyo, malaking tulong na. Papasahurin siya ng tama ng kanyang amo, minsan may pabonus pa. Idagdag mo pa, lahat ng bagay sa loob ng bahay na iyon ay libre. Maaaring stay out siya pero hindi ibig sabihin na hindi na siya makakapasok sa bahay. Diba? Pero dahil sadyang medyo mapusok at gahaman itong si Bea sa pagkakataong ito, gusto niya lahat ng demands niya mabibigay sa kanya. Unfair nga naman sa iba. Nagkataon pa na mas napansin ni Bea na para bang mas malapit ang loob ni Madam dito kay Faye kumpara sa kanya. At para bang may favoritism. Hanggang itong si Bea ay nagsimula na ngang mangialam sa kaha para makaipon agad siya at ang bagay na iyon hindi alam at hindi naman pansin ni Faye dahil may tiwala siya sa kaibigan. May mga pagkakataong hindi niya nga sinusuklian ang kanyang mga customers, lalo na kung matanda na ang mga ito. Ipagpipilitan niyang nakapagsukli na siya kahit na hindi pa. Minsan nga, mismong itong si Bea na ang kumukupit sa kaha. Minsan coins, minsan 20-20, minsan 100. Kahit pa sabihing maliit na halaga, kapag inipon mo yan, sa makatwid nagnakaw ka pa rin, di ba? At ang expenses ng tindahan, malaki ang kanyang nililista at nahahalata nga iyon ng kanyang kaibigang si Faye. Hoy Bea, halika nga rito. Ano to? Ang mahal na expenses natin ngayon. Anong ibig sabihin yan? Anong bagong walis, wala ka namang binibiling kahit na ano. Ano to? Ano ka ba, Faye? Ako ang gumagamit ng mga bagay na yan. Kung naubos na, anong gagawin ko? Saka, huwag kang mangialam. Tali ko yan, hindi sa'yo. Bakit? Pinakialaman ba kita sa mga tali mo? Di ba hindi? Oh, shut up ka na lang. Ingay mo eh. Lalong nagdamdam itong si Faye sa sagot ni Bea. Hindi tanga itong si Faye. Nababasa niya ang mga ginagawa ni Bea. Alam niya na nag-iipon ito ng pera para makapag-aral muli pero mali ang kanyang paraan. Ay nako naman talaga. Sana lang talaga hindi ako madamay sa kalokohan nitong babaeng to. Ay, Bea, ano ba nangyari sa'yo?
Ilang araw pa nga ang lumipas, nagsumbong itong si Bea sa kanyang amo. Isinumbong niya si Faye dahil napakalaki daw ng nawawalang pera sa kaha. Sa malamang na ito raw si Faye ang bumabawas nito dahil panay ang kanyang bili online, panay ang kanyang padala sa kanyang mga kapatid. Habang itong si Faye ay abalang-abala, naglilinis ng sahig. Excited siya dahil parating na ang kanyang online delivery. Umorder kasi siya ng bagong sapatos para sa kanyang kapatid. Malapit na kasi itong magtapos ng elementarya. Matagal niyang pinag-ipunan ang perang ipinambili noon. Ang buong akala ni Bea ay gaganda na ang kanyang record sa kanyang amo dahil sa kanyang pagsusumbong ng maling balita. Ang sabi ni Madam, "Talaga ba, Bea? Nakita mo? Sure ka ba?" Yang si Faye talaga. Ano kayang dahilan? Bakit niya naisipang gawin yun? Hay naku Madam, kung ako sa inyo, maniwala kayo sa akin. Kitang-kita po ng dalawang mata ko. Kumuha po siya ng 2,500 sa kaha. Saka Madam, hindi ko po alam ang tumatakbo sa kanyang isipan. Basta ang alam ko, malinis ang aking konsensya. Sinasabi ko po sa inyo ang tunay. Kayo nang bahalang humusga. Bea, ang sakin lamang naman ay bago ka magbintang, siguraduhin mong tama ang mga sinasabi mo. Alalahanin mo, balot ng CCTV ang tindahan at bahay ko. 24/7, nakamonitor ang asawa ko. Hindi naman sa hindi kita pinapaniwalaan, pero ang sakin lamang, kapag nalaman kong hindi tunay ang mga bintang mo, mapapahama ka talaga. Subalit kung tunay naman ang iyong sinasabi sa akin ay walang problema. Mas matutuwa ako sa iyo. Dahil kahit kaibigan mo siyang matalik, ay handa kang ituwid ang kanyang landas. Huwag kang mag-alala. May karampatang parusa para sa mga taong nagkakasala. Maraming salamat sa iyong pagsasabi. Ang dagdag pa ni Madam. Itong si Bea, napatahimik na lamang, bigla siyang namutla. Tumungo ito at agad na binago ni Bea ang kanilang pinag-uusapan habang si Faye walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ang iniisip lamang niya ay kung kailan siya uuwi sa kanila upang ibigay sa kanyang kapatid ang magandang sapatos na kanyang order. Yan ang pagkakamali ni Bea. Ang buong akala niya, ang CCTV ay nasa labas lamang ng tindahan. Hindi niya alam na mayroong maliliit na CCTV nagkalat sa loob ng tindahan. Mismong si Faye at Bea, hindi nila alam kung saan ito nakapwesto. Ang mas mahirap pa, hindi niya alam na ang asawa ni Madam ang nagmamanage noon. Kaya naman, kinabukasan, nagulat si Faye dahil si Bea umalis na pala. Dala ang lahat ng kanyang mga gamit at damit. Ang nakakapagtaka, lahat ng mga sabon, shampoo at maraming bagay sa loob ng kanilang bahay, wala na rin. Binitbit niya paalis. Agad namang nagduda itong si Faye at agad siyang tumungo sa kanyang amo at sinabi ang lahat-lahat. Doon pa lamang niya nalaman na ito palang si Bea ay nangungupit pero siya ang isinumbong na gumagawa ng kalokohan. Sa makatwid, alam na nga ng mag-asawa ang kalokohang ginawa ni Bea. Ang nakakalungkot nga lamang, kasabay noon ay ang tuluyang pagkasira ng kanilang pagkakaibigan ni Bea at ni Faye. Sayang si Bea. Masipag pa naman sana siya. Sinayang niya ang pagkakataon. Alam mo ba, Faye? Ang balak sana nga naming mag-asawa ay pag-aralin kayo ng kolehiyo. Pareho kayo. Sinayang niya ang tsansa. Kaya, Faye, ikaw na andito ka ngayon, umabot ka sa puntong ito. Kahit napakaraming trabahong iniaatang sa iyo, wala kang reklamo. Napakasipag mo at tuwang-tuwa sa iyo mga customers natin. Laban lamang, ha? Babaguhin namin ang buhay mo. Pangako ko yan sa'yo.
Mabuti kang tao, Faye. Maaasahan ka sa lahat. Sa lahat ng bagay. Alam mo, ang turing nga namin sa'yo para ka ng tunay naming anak. Kaya kami na ang bahala sa'yo. Sa ngayon, hayaan mo na muna si Bea. Hayaan mong pagsisihan niya ang kanyang mga ginawa. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman namin siya kakasuhan. Kumbaga, karma na lamang ang bahala sa kanya. Kaya itong si Faye biglang nagbago ang buhay. Mas malaki na ang kanyang sahod ngayon. Regular na nga siya sa trabaho. May bonus pa. Bayad pa ang lahat ng benefits niya. Ang mas nakakatuwa pa dyan, binigyan siya ng pagkakataong makapag-aral kahit 2 taong kurso sa kolehiyo. Alam mo, mas nakakatuwa dahil habang siya'y nagtatrabaho at nag-aaral, binibigyan din ng mag-asawa ng tulong ang kanyang pamilya para hindi na nga siya mag-worry pa sa kanilang mga pangangailangan. Pinalaki ng mag-asawa ang grocery store. Nagkaroon pa sila ng ibang branches. Ang ending, itong si Faye ang naging tagapamahala noon. Iniwasan nga muna ni Faye na umuwi sa kanila at ang tatay niya at nanay, sila mismo ang pinapapunta nila sa bahay ni na Madam para kahit paano matanggap nila ang pera at bigas na bigay ng mga ito. Ibinalita ng mga magulang nitong si Faye kay Faye ang mga ginagawa ni Bea. Aba, ipinagkakalat daw niya na nangungupit daw itong si Faye sa kaha at sumisip-sip lamang sa amo. Sinisiraan siya. Kaya siya napaalis. Nang malaman ni Madam ang lahat ng ginagawang kalokohan ni Bea ngayon, sinabi niyang siya na mismo ang gagawa ng aksyon. Ipapatawag niya ito sa barangay hall upang litisin. Kailangang malinis ni Faye ang kanyang pangalan. Hanggang sa ayon, ipinatawag na nga ng mag-asawa itong si Bea at ang kanyang mga magulang sa barangay. Subalit, hindi sila humarap. Sa kabila ng lahat ng tulong ni Faye sa anak ninyo, yan pa ang kanyang igaganti? Porke hindi nasunod ang mga demands niya? Siya pa ang nagmamalaki. Parang minamasama pa nga niya ang mga payo namin sa kanya. Para bang pinapalabas niya na kanyang sarili nga lamang ang mahalaga. Andito po kami upang itama ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Aba, kailangan po niyang maturuan ng leksyon. Dahil sa tunay lamang, siya itong nagdanakaw sa amin. Siya ang nangungupit sa amin. Yan ang text message ni Madam para sa mga magulang nitong si Bea. Kaya, nang sumunod na araw, humarap na nga itong ina ni Bea sa barangay at sinabi niyang, Madam, patawarin niyo na po ang anak namin. Wala po kaming alam sa mga ginagawa niya. Isang araw umuwi na lamang po siya at bumabaha ang luha sa kanyang mga mata dahil nagnakaw daw po si Faye at takot siyang madamay. Hindi po namin alam na siya pala ang gumagawa ng kalokohan. Sana po huwag niyo po siyang kasuhan. Yan ang pagmamakaawa ng ina ni Bea. Kung ako po ang inyong tatanungin, wala naman po sa akin problema. Ang sa akin lamang, sana magsilbing aral ito sa inyong anak. Nang kwentahin namin, umabot ng halos 5,000 piso lamang ang kanyang nanakaw sa amin. Hindi pa kasama yung mga material na bagay na kanyang dinala. Subalit muli, hindi po namin para basta sirain ang kanyang pangalan sa harap ng maraming tao. Dahil lamang sa material na bagay, hindi po. Ang aking hiling ay sana humingi siya ng tunay na kapatawaran. Sa akin, sa asawa ko, sa kanyang mga katrabaho, lalong-lalong na kay Faye. Siniraan niya po si Faye sa maraming tao. Paninirang puri po ang kanyang ginawa. Sa susunod na mangyari muli ito, at siraan niyang muli ang mga tao nang wala naman siyang patunay, ako na po ang nagsasabi sa inyo, dadamputin po siya ng mga pulis. Natakot naman ang ina ni Bea para sa kanya. Umuwi na nga lamang ito ng bahay upang kausapin ang anak na si Bea. At upang kahit papaano maging klaro na nga ang lahat-lahat, itong si Madam nagpakilala sa mga tao sa paligid. Sinabi nga niya na siya ang amo ni Faye.
Siya mismo ang magpapatunay na walang ninakaw na kahit na ano. Itong si Faye. Bagkus, isa siya sa pinakamagaling niyang trabahador. Mabait, sa amo, mabuting tao, mapagkakatiwalaan, may respeto sa matanda at sadyang magiliw na kaibigan, matulungin, maaasahan. Sa wakas, naging klaro na nga ang lahat. Nang dahil dito, nabaligtad na ang pangyayari. Itong si Bea na ang hindi man lamang makalabas ng bahay sa sobrang pagkapahiya sa kanya. Kung tutuusin, siya ang gumawa ng sarili niyang problema. Nang sumunod na linggo, pinadala itong si Bea ng kanyang ama sa probinsya doon sa Kabikulan. At doon, nakapangasawa ito ng isang magsasaka. Samantalang si Faye nakapagtapos ng kolehiyo. At hindi lang yan, kumuha uli siya ng panibagong kurso, business management naman. At hinayaan na nga ng mag-asawa na siya ang mamahala sa negosyo. Para bang siya ang pinagmana. Bagay na hindi naman pinagsisisihan ng mag-asawa dahil sa tulong ni Faye, mas yumabong pa ang kanilang negosyo. Mas dumami ang suki. Alam nyo ba, kahit sa online, meron sila. Lumipas pa ang ilang mga taon dahil masyadong focus na nga itong si Faye sa kanyang sariling buhay, sa kanyang trabaho, sa kanyang negosyo at kanyang ama't ina at mga kapatid. Hindi na nga siya umibig. Tumandang dalaga itong si Faye. Pero maganda ang kanyang buhay. Maaaring wala siyang asawa, walang anak, pero maaluwan talaga ang buhay niya ngayon kumpara noon. Sa puntong ito, si Faye ay halos 47 years old na. Single, pero mabuting tita, mabuting anak, mabuting amo sa kanyang mga katrabaho. Edukada, titulado. Aba, kung saan-saang bansa na nga siya nakapunta, kasama ang kanyang pamilya dahil sa laki ng kanyang ipon sa bangko. Sa makatwid, mayaman na nga itong si Faye. Samantalang itong si Bea na kanyang dating kaibigan, hirap na hirap sa buhay. Ang asawa ni Bea na magsasaka, babaero. Napakahilig pang magsugal, kaya ang ending, umibig muli itong si Bea sa ibang lalaki. Nagkaroon siya ng kabit, not just once, pero twice. Ang mahirap dyan, nagkaroon pa siya ng anak sa mga ito. Dahilan upang tuluyan siyang iwan ng kanyang asawang magsasaka. E di lalo na nga siyang nahirapan ngayon. Anong ipapakain niya sa kanyang mga anak? Hindi naman siya pinanindigan ng kanyang mga kabit. Malamang, pamilyado rin ang mga ito. Sa pagkakataong ito, ang mag-asawang matanda ay buhay pa naman sa awa ng Diyos. Kaya lang mahina na ang kanilang mga katawan at doon sa Amerika nakatira kasama ang kanilang mga anak at apo. Bilang co-owner na ng negosyo ngayon, kay Faye na iwan ang lahat ng mga pag-aari. Si Faye na rin ang nakatira sa mansyon. Kasama ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga pamangkin. Malamang kasama rin niya ang kanyang ama't ina. Hanggang sa huling parte ng istoryang ito, dalangin pa rin ni Faye na sana nasa maayos na kalagayan ang kanyang kaibigan. Dahil kung tutuusin, anuman ang nangyari sa kanyang buhay na tagumpay, anuman ang kanyang hinarap sa buhay, ipinagpapasalamat pa rin ni Faye dahil kahit papaano, marami siyang natutunan. Matagal na nga niyang kinalimutan ang sama ng loob niya sa dating kaibigan. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Hello, hi, good day po sa inyo. Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa mga bagong komentong iniwan ninyo. Dahil dyan, shout out time na! Hello, 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 Miss Erlinda Claveria, Miss Jeniza Fugata, Evangeline Schubert, Helen Ingram, wow! Hello po, Yolinda Castillo at Marivic Bueno, Merlaline, hello, hello, Mirna Josue at Lina Batarao.
Mga anong oras niyo po pinapanood ang video na ito? Share naman oh. Justina de Ocampo, Lenlen Siman, Imelda Bermoy, Mailen del Rosario, Maricel Stona Osman, at Priscilla Cario. Paano naman kung kayo ang may ganitong klase ng kaibigan? Anong sasabihin nyo? Ano ang gagawin ninyo? Pio Poneles, Lucia Bernardo, Mel Baez Peron, Irene Oliva, at Maximo Andalan. Uy, more stories to come kaya abang-abang lang. Babatiin ko po kayo doon. Pero muli, maraming salamat sa suporta. See you again next time. This is Vonnie Mala TV. Paalam!